Pag-aaralan po natin ngayong gabi, kapatid, ay pinamagatan kong Alive in Christ or Walk in Christ, no? Ang pag-aaralan natin, kapatid, ang umpisa ng ating tema ngayong araw, yung sa Marso, kapatid, no? Which is the fruit of the Spirit, no? Since hindi pa naman March, dahil ang start pa naman talaga ng March is Sunday, bibigyan ko po kayo ng konting pahapyaw, no? Sa series natin pag-aaralan at malaman natin, maintindihan natin kung bakit mahalaga na tayo ay binuhay kay Kristo at sa gayon ay dapat lumakad sa buhay ni Kristo, no? Kaya nga po magandang ating pag-aaralan is alive in Christ and walk in Christ. Yung ating key verse ngayong gabi nito is Colossians chapter 1 verse 3 to 23, no? Itong Colossians na ito, kapatid, ay ang sulat ni Pablo sa mga taga-Colosas, no? At ang Colosas, kapatid, ay isang lugar sa Greece, no? Mga Griego yung mga nakatira dyan. Ngunit si Pablo, bilang isang apostol ni Kristo, ay hindi naman talaga nakarating dyan sa Colosas, no? Mayroong isa na malapit kay Pablo na siya talaga yung nangangaral at nagpapalaganap ng ebanghelyo sa mga taga-Colosas. Sa pangalan niya ay si Epaphras, no? Si Epaphras, kapatid, ay malapit na kaibigan ni Pablo at tagapaglaganap ng ebanghelyo din ni Kristo. At nilapitan niya si Pablo, pumunta siya sa kulungan ni Pablo kasi si Pablo ay nakakulong noong oras na ito. At nasabi ni Epaphras ang problema ng mga taga-Colosas, no? Ang problema ng mga taga-Colosas ay madalis silang maapektuhan ng tradisyon nila, no? Ano yung tradisyon ng mga taga-Colosas? Sila yung mga Griego. Kung sila yung mga Griego, marami silang mga rebulto, marami silang mga Diyos-Diyosan, kung sino-sino yung kanilang mga sinasamba, at sila ay nape-pressure sa kanilang tradisyon, no? Nape-pressure sila sa kanilang mga filosofiya. Kaya nga itong si Epaphras ay pumunta kay Pablo, at si Pablo naman bilang ministro ng mga oras na yun ay sumulat sa mga taga-Colosas, no? At ang sulat ni Pablo sa mga taga-Colosas ay nagsimula sa isang greetings, no? Sa mga taga-Colosas. At ang pag-aaralan natin ngayong gabi na ito, kapatid, ay kung ano ang isinulat sa mga taga-Colosas at kung bakit nais si Pablo na ito'y maintindihan muna ng mga taga-Colosas upang hindi sila mahulog sa filosofiya ng mundong ito at hindi sila mahulog sa tradisyon ng mundong ito at hindi sila mawala sa pananampalataya. Yung pag-aaralan natin ngayong gabi na ito. Nayaan po na ito'y aking basahin muna. Colossians chapter 1 verse 3 to 23. Sabi ni Pablo, lagi kaming papasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Jesucristo na sa aming pananalangin para sa inyo, sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananampalataya ay kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal. Dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit, na inyong narinig nung una sa salita ng katotohanan, ang Ebanghelyo na dumating sa inyo, gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan. Ay gayon din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ito ay iyong natutunan kay Epaphras. Sabi ko nga, ito si Epaphras, siya talaga yung ministro ng ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas na aming minamahal na kapwa alipin. Siya ay isang tapat na lingkod ni Kristo alang-alang sa inyo at siya rin naman ang sa amin ay nagpahayag ng inyong pag-ibig sa Espiritu. Kasi si Epaphras, kapatid, ay pumunta kay Pablo at pinaalam kay Pablo kung ano yung problema sa mga taga-Colosas, no? 9. Kaya mula ng araw na aming marinig ito, hindi kami tumigil sa pananalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo ay punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual. Yes, upang kayo lumakad ng nararapat sa Panginoon. No? Diyan natin kinuha yung pamagat. Na lubos na nakakalugod sa Kanya, namumunga, that is the fruit, kapatid, sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. 11. Naway palakasin kayo sa buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian para sa lahat ng katatagan at pagtatapos
at tiyaga na may galak, 12, na nagpapasalamat sa Ama na ginawa niya tayong karapat-dapat na makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, si Yesu Cristo yan, kapatid. 14. Na sa kanya ay mayroon tayong katubusan na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. 15. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Expand natin mabuti yan mamaya. Ang panganay sa lahat ng mga nilalang, sapagkat sa pamamagitan niya ni Kristo, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, at mga bagay na nakikita at mga bagay na hindi nakikita, maging ang mga trono o mga pagkapanginoon, maging ang mga pinuno ng mga may kapangyarihan, lahat ng bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kanya. Napakaganda sa David Pablo na iyon. 17. Siya mismo ang una sa lahat ng bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nahahawakang sama-sama sa kanya. All things are hold in the palm of our hands, of the hands of our Lord Jesus Christ. 18. Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia, siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang siya ang maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Kaya mahalaga yung resurrection. Pag-aaral natin yung mamaya. 19. Sapagkat minagaling na ang buong kapuspusan ay manirahan sa kanya, na tayong lahat, tayong lahat ng mga pinili para sa kaligtasan ay mapasa kay Kristo, ay manirahan kay Kristo. Sabi ko nga, ang mga unang Kristiyano, tawag sa kanila ay hindi Christians. Ang tawag sa kanila ay mga komunidad na mga grupo ng mga tao that are in Christ, ng mga naa kay Kristo. 12:20. At sa pamamagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. That is reconciliation. Kaya sabi ko, this is the gospel. Mahalaga ito. Sa lupa man o sa langit. Pag sinabi reconciliation, may nag-aaway at ipinagkasundo yung mag-aaway. Na ginawa ang kapayapaan. So, pag may pagkakasundo na, may kapayapaan na. Pag-aaralan natin mamaya, sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon sa krus. 21. At kayo na dati ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip, sa pamamagitan ng masasamang gawa, at tayo mga patay sa ating pagsalansa. 22. Ay pinapakipagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, upang kayo iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. 23, this is the last verse. Kung kayo'y nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya, nandiyan na naman yung word, nagpapatuloy means you're moving forward, naglalakad ka, at hindi nakikilos o hindi ka natitinag sa pag-asa sa ebanghelyo ng inyong narinig, ibig sabihin, kapatid, tayo ay na kay Kristo patuloy na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit. Ako si Pablo, ang naging ministro ng ebanghelyo na ito. Purihin ng Diyos ng mga banal na salita. Ito yung ating pag-aaralan ngayong gabi na ito. Samahan ninyo, kapatid, sa ating pagpapaliwanag ng ating key verse ngayong gabi na ito, which is Colossians chapter 1, verse 3 to 23. Bago ito, kapatid, bibigyan ko yan ng konting konteksto kung bakit nasabi ni Pablo na tayo ay kay Kristo, at kung bakit ito ay mahalaga na ating naiintindihan na sa tuwing at kung tayo ay naibigay kay Kristo, tayo ay mananatili kay Kristo, at kung tayo ay nananatili kay Kristo, tayo ay binuhay para kay Kristo, at kung tayo ay binuhay para kay Kristo, dapat tayo ay naglalakad patuloy kay Kristo Jesus. Hindi tayo titigil, hindi tayo matitinag, tayo tatayo sa biyaya ng Diyos na naglalakad patuloy kay Kristo Jesus. Bakit? Kasi ang ating Panginoon Kristo ay may kapangyarihan na punuhin niya tayo, na gawin tayo sakdal, na gawin niya kung ano ang kanyang misyon sa bawat isa sa atin. Hindi siya mag-fail. No? Hindi siya mag-fail. At ito yung pag-aaralan natin, kapatid, bibigyan ko ng konting context na lalabas tayo sa ating key verse. No? Ang ating Panginoon, siya ay nagpapagaling ng mga makasalanan at nagpapagaling
Merong isang instances sa Bible, in the Old Translation, kung pwede ipuntak natin ang Bible sa King James Version, basahin natin na sa tuwing ang ating Panginoon sa Kristo ay nagpapagaling ng mga may karamdaman ng unang panahon, ang sabi ng writer ng King James, ang ginagamit niya yung word na whole or buo, complete, no? Pag sinabing whole o buo o complete sa Old English, ibig sabihin ito, kapag ikaw ay pinagaling ni Kristo, pinagaling ka niya completely. Wala ka nang mararamdaman iba pang mga ailments. Kung ang problema mo ay yung kamay mo ay putol, pag pinagaling ka ni Kristo, bubuuin niya yung kamay na yun kasi lalabas talaga yung kamay mo at mabubuo siya. Ito yung pagpapagaling ng Panginoon. Basahin natin kapatid sa kung ano yung sinasabi ng author sa Matthew 12:13, no? Sa Matthew 12:13, kapatid, meron isang lalaki na nangangailangan ng pagpapagaling ng Panginoon. At sinabi dito, then said he to the man, sabi ng Panginoon sa lalaki dito, stretch forth thine hand. Sabi niya, stretch forth thine hand. Matthew 12:13. And he stretched it forth. Sabi ng author, sabi ni Matthew, and it was restored whole like no other. No? May ito yung word na yan. No? Yung kamay niya, it was restored whole. Buo talaga siya na na-restore. Ito yung kapangyarihan ni Kristo pag nagpapagaling siya ng physical na pangatawan, kapatid. Hindi yung pilay ka at makakalakad ka lang, kinabukasan, pilay ka na naman. No. Kapag pinagaling ka ni Kristo, pinagaling ka holistic, kapatid. Buo sa kabuuan ng inyong physical na pangatawan, ikaw ay pagalingin. Hindi pa yan, kapatid, sa Matthew 15:28. Mas sa makikita mo rin dito, kapatid, yung babae, no, na lumapit kay Kristo at humingi ng tulong para sa kanyang anak. Sabi dito, then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith, no? Na-acknowledge sa ating Panginoon sa Kristo ang pananampalataya ng babae na ito. Be it unto thee even as thou wilt. Mangyari nawa sa inyo kung ano ang inanais mo. And her daughter was made whole for that very hour. Ito naman yung word na yan, kapatid, na ang anak ng babae nito ay pinagaling holistically. No? Hindi lamang dyan, kapatid, no? Makikita mo rin na ang Panginoon ay nagpapagaling din sa same Matthew 15, pero sa 31, it's so much that the multitude wondered when they saw the dumb to speak, the maimed to be whole, the lame to walk, the blind to see, and they glorified the God of Israel. Makikita mo dito, kapatid, sa tuwing nagpapagaling ang Panginoon sa pisikal na karamdaman, ito yung pagpapagaling ng kompleto, buo, or whole. No? At ganyan dyan, marami pang verses yan, kapatid, pero hindi ko na-cite yung mga ibang verses na yan. So, ganun din, kapatid, sa pagliligtas ng Panginoon sa ating mga kaluluwa. Kapag iniligtas ka ng Panginoon sa karamdaman mo sa iyong kaluluwa na dati ikaw ay patay, bubuhayin kanyang muli at ang pagkabuhay mo muli ay hindi 20% lamang, 30% lamang, or 50% lamang. 50% na ikaw ay born again at 50% na ikaw ay hindi pa born again. No, kapatid. Ibig sabihin, ang pagbubuhay muli ng Diyos sa isang patay, kapag binuhay kang muli sa pangalan ni Kristo, ikaw ay buhay 100%. Ikaw ay binuhay muli completely, holistic, buo, kapatid, 100% na ikaw ay buhay muli. Kasi kaya nga sabi ni Pablo, kapag tayo binubuhay muli kay Kristo, ano yung tawag sa atin? We are a new creation. No? Hindi niya sinabing tayo ay slightly new creation. Hindi. Sinabi niya, we are a new creation. Bago tayo. We are new in Christ. We are alive in Christ. So, bago tayo, bago yung ating pagkanilalang. So, kung bago yung ating pagkanilalang, we are a new creation, mayroong namatay. Mayroong namatay at mayroong nabuhay muli. No? At itong pag-aaralan natin ngayong gabi na ito, na sa tuwing tayo ay na kay Kristo, tayo din naman ay buhay kay Kristo
at kung tayo ay buhay kay Kristo, ano dapat siya nagmamanifesto sa buhay natin at kung bakit ito ay kailangan nating maintindihan. So sumulat si Pablo sa mga taga-Colosas sa request ni Epaphras, no, na isang kaibigan at mananampalataya kay Kristo ni Pablo. No? Pinuntahan niya si Pablo sa kulungan, sinabi ni Epaphras sa problema ng mga taga-Colosas at sumulat si Pablo sa mga taga-Colosas na nagsasabi, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Jesucristo na aming pananalangin para sa inyo. So dumadalangin dito si Pablo sapagkat nalalaman ni Pablo na may problema sa mga taga-Colosas, no? At dinadalangin ni Pablo ito sa ngalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo sa Diyos natin sa langit. 4. Sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus, nalaman ni Pablo na totoo yung mga tao nito, totoo silang mga Kristiyano, totoo silang naniniwala sa Ebanghelyo ni Kristo, at totoo silang converted kapag sila ay binukay kay Kristo. At nalaman ni Pablo at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal, their love for the saints. Ibig sabihin ito, mga tao na ito sa mga taga-Colosas ay tumutulong din sa mga taga-Jerusalem. Diba sa 2 Corinthians, sumulat si Pablo sa mga taga-Corinto upang tumulong sila sa Jerusalem, no? Sa pagpapagawa ng templo sa Jerusalem. Ganon din yung mga tao sa mga taga-Colosas, mayayaman din na mga tao yung mga yan. Ang pag-ibig nila sa iba pang mga mananampalataya ni Kristo sa mga banal ay totoo. So tumutulong itong mga taga-Colosas sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo din ng ating Panginoon Jesucristo. Ang pag-ibig ng mga taga-Colosas sa lahat ng mga banal, sa lahat ng mga Kristiyano, sa lahat ng mga na kay Kristo. 5. Dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit na inyong narinig una sa salita ng katotohanan ang Ebanghelyo. Tingnan natin ito, kapatid. Sabi ni Pablo dito, dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit. Ibig sabihin ito ang inaasahan ng lahat ng mga taga-Colosas na nahayag sa kanila sa pamamagitan ng katotohanan at ng Ebanghelyo. Kaya sabi ni Pablo, the gospel is the power of God unto salvation. Ibig sabihin ito ang daan patungo sa langit, ang Ebanghelyo. Ang magandang balita ni Kristo. Kapag hindi mo ito na-deliver ng mabuti, hindi ito maiintindihan ng mabuti ng mga tao. Kaya sabi ni Pablo, the gospel is very important. It's so important na kaya niyang sumpain yung mga taong nagtutwist o iniiba yung Ebanghelyo ni Kristo. No? 5. Nalalaman ni Pablo na itong mga tao na sa mga taga-Colosas ay umaasa ng kaligtasan na kanilang kaluluwa pagdating ng panahon sa langit. So may inaasahan sila. This is the blessed hope, sabi nga sa English. No? Yung pag-asa natin na dahil yung panahon tayo ay mapupunta sa langit. Ito ang katotohanan na ipinahayag sa kanila ni Epaphras, na ganoon din na ipinapahayag ni Pablo sa kanila ang Ebanghelyo. 6. Na dumating sa inyo, gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalagos sa buong sanlibutan. Makikita mo dito na ang Ebanghelyo ni Kristo, kung ito ay nabigay at naibahagi ng mabuti sa mga tao na naiintindihan nila kung ano nagawa ni Kristo, ito ay nagbubunga ng pag-asa sa kalangitan na makasama si Kristo. Ito ang katotohanan. At itong kaligtasan na ito, itong Ebanghelyo na ating natanggap, ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan. Kaya sabi ni Kristo, you shall know them by their fruit. Kung sino ba yung totoong nasa akin, kung sino yung totoong para sa akin, at sino yung totoong naligtas, you shall know them by their fruit. Dapat isa na ay nagbubunga at lumalago sa buong sanlibutan. No? Ito'y pagbubunga, kapatid, tulad ng pagbabago. You are a new creation. At nagbubunga ka rin ng ibang tao na naidadala mo sa iglesia. No? Dalawang pagbubunga yan. Yung nagbubunga ka in a sense na nagbabago ka, you have the fruit of the Spirit. At the same time, meron ka rin fruit na ikaw ay nakakapagligtas din naman
sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So hindi dapat napapako yung Ebanghelyo sa iyo. Dapat ito ay iyong pinapalaganap din. Para ang Ebanghelyo ni Kristo ay magbunga din sa pamamagitan mo. Okay? At lumalag ko sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo, sabi ni Pablo, mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ito yung sinasabi ni Pablo, no? Mula nang nalaman ng mga taga-Kolosas itong magandang ebanghelyo na ito, nung malaman ng mga taga-Kolosas na maunawaan nila, yun yung word, ang biyaya ng Diyos sa kanila, at maunawaan nila kung gaano kamangha-mangha ang biyaya ng Diyos sa kanila, ito ang katotohanan, by the way, namunga sila at lumago sila sa sanlibutan. Kaya kailangan, ngayong gabi na ito, bago natin pag-aralan yung fruit of the Spirit, kailangan malinaw sa atin kung ano talaga ang totoong ebanghelyo ni Kristo. Kung ano ba talaga ang ginawa ni Kristo para sa atin na ayon sa biyaya ng Diyos sa atin. At dapat maintindihan natin ito bago natin pag-aralan yung fruit of the Spirit. Kaya minarapat ko kapatid na mag-umpisa tayo dito, no, sa sinasabi ni Pablo na ito. 7, ito ang inyong natutunan kay Epaphras. Basically, sinasabi dito ni Pablo na kaya nila nalaman yung mga bagay ito dahil ang Diyos ay may ipinagdalang tao doon na nagpalaganap ng ebanghelyo na nasa ilalim ng pagtuturo ni Pablo. Ito si Epaphras, no? At siya ang nagpalaganap ng ebanghelyo sa mga taga-Kolosas na isang lingkod ni Kristo, no? At siya rin naman ang nagpahayag ng problema ng mga taga-Kolosas kay Pablo. Pinuntahan niya si Pablo sa kulungan, no? 9. Kaya mula ng araw na aming marinig ito, sabi ni Pablo, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo. So may problema sa mga taga-Kolosas, no? Ang problema ng mga taga-Kolosas ay naapektuhan na yung kanilang pananampalataya sa tradisyon at kultura at filosofiya ng kanilang lugar, no? Sa mga, siguro pag-aaral natin ito sa ibang araw, kahit tayo kapatid, minsan nakakalimutan natin na tayo yung mga Kristiyano. Kahit sa social media lamang, sinusuportahan natin yung mga pagpatay. Okay lang kasi criminal naman yung mga yan, patayin na lang yung mga criminal na yan. O sinusuportahan natin yung mga politiko na gusto pumatay ng tao, no? Pero bilang Kristiyano, dapat kung titignan mo yun, huwag natin dapat sinusuportahan. Pero dahil ang kultura natin, idinidikta ng kultura natin, okay lang na pumatay ng tao. Dinidiktura ng kultura natin, okay lang na baralin mo yung tao, baralin mo yung mga senador, patayin mo na yung mga senador. Okay lang kasi sinabi naman ito ng iniidolo kong tao. No? Sinabi ng iniidolo kong tao na ito eh. Sinabi niya na papatay siya ng tao, okay lang kasi tanggap naman ng kultura eh. Pero ang tanong, tanggap ba ng salita ng Diyos? Ito ba ang kalooban ng salita ng Diyos? O naapektuhan ka na ng kultura kung nasaan ka man? No? At ito yung nagiging problema sa mga taga-Kolosas. Yung kultura nila ay marami silang mga Diyos-Diyosan, yung kultura nila ay nagsusuot ng ganito, ganyan, o meron silang mga ibang pinaniniwalaan na mga kapistahan, yan, no? Yun yung problema sa mga taga-Kolosas. Kaya sabi ni Pablo, nananalangin siya patuloy na nawa hindi sila mabitag ng kaaway sa problema ng kanilang mga tradisyon, kultura, filosofiya ng kanilang lugar. At gayon din kapatid na pag-aaral natin ni Colossians chapter 2, kasi sa Colossians chapter 2, i-explain ni Pablo yun, na nawa, huwag din tayo maapektuhan ng ating kultura, tradisyon, at filosofiya ng mundong ito. Kasi yung mundong ito, kapatid, patuloy siyang lumalayo sa Diyos. Okay lang na mag-abortion ngayon. Pero sa Biblia, bawal. Pumapatay ka ng tao. Pero dahil tanggap siya ng kultura, tanggap siya ng filosofiya ng tao, tanggap siya ng mundo, okay lang. Pero bilang Kristiyano, dapat hindi tayo naapektuhan o nangingibabaw ang kultura sa atin. Dapat nangingibabaw lagi ang mga salita ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo dito, ang paghiling ko na kayo'y punuin
kanyang kaalaman, ng kanyang kalooban. Upang mas manguna yung kaalaman mo sa mga salita ng Diyos, upang mas mauna yung kalooban ng Diyos sa buhay mo, sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual, na yung mga bagay na ito ay hindi dapat natin sinusundan sa buhay natin, na hindi dapat tayo nadidiktahan ng ating kultura, nadidiktahan ng ating filosofiya, kundi dapat tayo ay nasa ilalim lamang ng kaalaman at kalooban at karunungan ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo dito, ang paghiling ko na kayo'y punuin ng kaalaman, na nawa hindi kayo mabitag ng mundong ito, ng kanyang buong kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual. At paano natin gagawin ito? Paano natin magagawa yung mga bagay na ito? Magbasa tayo ng Biblia. Makinig tayo ng mga salita ng Diyos. Basahin natin ang Biblia, maglaan tayo ng ilang oras. Kahit habang ikaw ay nasa CR, wala ka rin naman ginagawa, hawak mo yung cellphone mo, may Bible app ka naman, magbasa ka kahit 1 or 2 chapters lang every day, upang mas lalo mong maintindihan ang mga salita ng Diyos. At ito ay pupunan ka ng karunungan ng Diyos at kaalaman ng Diyos, at malaman mo kung anong kalooban ng Diyos sa iyong buhay. At ito ay patuloy na pagkaunawa sa mga salita ng Diyos upang tayo ay maglakad sa espiritual. Bakit? Kaya sasabi sa Jess, bakit ito mahalaga? Na ating punuin ang ating sarili ng kaalaman at karunungan ng Diyos upang masundan natin ang kalooban niya. Yes, upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon. Upang magawa natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Upang magawa natin kung ano ang tama, kung ano ang matuwid sa harapan ng Diyos. Kasi kung patuloy tayong mamang sa mga salita ng Diyos, kung patuloy tayong nakabaon sa mga salita ng Diyos, kung patuloy tayong dinidibaliwala ang mga salita ng Diyos, walang mangyayari sa atin. Pero sabi ni Pablo dito, kailangan punuin natin ang ating sarili ng kaalaman, punuin natin ang ating sarili ng karunungan, ng Espiritu ng Diyos, upang malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos. At yun yung patuloy na ating lakaran sa ating buhay. No? Upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon, na lubos na nakakalugod sa Kanya. No? At hindi lamang yan, kapatid, dapat tayo ay namumunga sa bawat gawang mabuti. Ano ibig sabihin ito, kapatid? Kung ginagawa natin ito sa ngalan ni Kristo, dapat ito ay nakikita ng sanlibutan na tayo ay mga mabunga sa Espiritu, nagbago na tayo ay patuloy na lumalakad sa kalooban ng Panginoon, ipinapahiya natin ang filosofiya ng mundong ito, hindi natin sinusundan ang rebeldeng mundong ito, bagkus sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon para sa atin, at patuloy tayong namumunga sa bawat mabuting mga gawa at lumalago sa pagkakakilala sa Diyos. Ang tanong, paano natin makikilala ang Diyos kung hindi natin siya pinapakinggan? Paano natin papakinggan ang Diyos? Basahin natin ang kanyang mga salita. Gusto mong pakinggan ng Panginoon? Basahin mo ang kanyang salita. Gusto mo magsalita sa inyong Panginoon? Basahin mo ang kanyang mga salita. Gusto mo magsalita sa iyong Panginoon na naririnig mo, na nagsasalita siya? Basahin mo ang Biblia ng malakas. Sapagkat ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay ang kanyang mga salita. At dapat tayo ay natututo, nagiging marunong, at nakakaunawa tayo sa kanyang mga salita upang tayo ay patuloy na mamunga sa bawat gawang mabuti. Nakikita niyo po ba kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin? Kasi sinasabi ni Pablo rito, kapatid, na binigay na ng Diyos sa atin ang kanyang mga salita. Dapat kung tayo ay nakay Kristo at nais natin sundin ng Panginoon, ang mga salita ng Diyos na dapat ating maging karunungan, basehan,
at ating gawin itong parang pinaka let's say yung pinaka puso ng ating buhay, no? Na dapat ang pinakapundasyon ng ating pamumuhay ay ang mga salita ng Diyos upang tayo ay patuloy na lumago sa pagkakakilala sa Diyos, no? 11. Naway palakasin kayo sa buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kalwalhatian para sa lahat ng kalatagan at pagtsatsaga ng may galak. Makikita mo dito, kapatid, sa panalangin ni Pablo na ina-acknowledge ni Pablo na sa ating natural na estado, hindi natin kaya na lumakad na mag-isa sa mundong ito na hindi tayo gigibain ng kaaway. Kaya nare-recognize ito ni Pablo na kailangan natin ng tulong mula sa Diyos. Kailangan natin ng biyaya mula sa Diyos. Isang pagpapalang espiritual na mula sa Diyos na magpapalakas sa atin. Kaya nga nagdanahan ni Pablo, naway palakasin kayo sa buong kapangyarihan ng Diyos ayon sa kalakasan ng kanyang kalwalhatian. Para ano? Para tayo magkaroon ng katatagan at pagtsatsaga ng may galak. Ito yung word dyan, galak, joy. Kahit tayo ay may mga problema, may pagsubok sa buhay, may karamdaman, tayo pa rin ay nagkagalak at tayo ay nagtsatsaga. At hindi natin ito ginagawa dahil mas magaling tayo kay sister o mas magaling tayo kay brother. No. Ginagawa natin ito dahil ang Diyos ay patuloy tayong pinapalakas at pinapatatag sa ating pananampalataya sa Kanya. Ito yung sinasabi ni Pablo, no? Itinalak niya yung mga taga-Kolosas nawa palakasin sila ng Diyos, na nawa hindi sila mabitag ng kaaway, na nawa hindi sila makuha ng mundong ito na rebelde sa Diyos, at sila'y maging matatag at may pagtsatsaga na may galak, no? Kaya ni susunod, nagpasalamat siya. Nalaman ni Pablo na itong mga ginagawa ng Diyos para sa atin ay ginagawa niya ayon sa kanyang kalooban at ayon sa kanyang biyaya. Bakit? Sabi ko nga, kung ang Diyos, kung ating mahal na Panginoon Kristo ay nagpapagaling ng buo sa pisikal, kung ano man ang kulang sa iyo kapag pinagaling ka ni Kristo sa iyong pisikal, ito ay kanyang bubuuin, you are completely healed. Ganun din ang gagawin niya sa iyong espiritual. Kung nais ka na iligtas ng Diyos, ililigtas ka niya. Palalakasin ka niya. Bibigyan ka niya ng karatagan. Bibigyan ka niya pagmamahal ng pagtsatsaga. Pananampalataya sa Kanya. Ito ay ibinibigay niya sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Kaya sabi ni Pablo sa 12, na nagpapasalamat tayo sa Ama, sa langit, sa Diyos na nasa langit, kung bakit tayo ay malakas at matatag at tayo ay patuloy na lumalakad kay Kristo. Dapat ginagawa natin ito with thanksgiving to the Father. Sabi nga in English. Ito yung ginagawa natin sa tuwing tayo ay nagpupunta rito sa iglesia. We are coming here to worship God in thanksgiving and gratitude. Bakit? Kasi nalalaman natin na tayo ay iniligtas na ng Panginoon, na tayo ay iniligtas ng Diyos, at nararapat lamang na bigyan natin ng pagluluwalhati, pagpupuri at pagsamba ang Diyos na siyang nagligtas sa atin bilang pasasalamat natin sa Kanya. Kaya sabi ni Pablo, na nagpapasalamat sa Ama. Bakit? Bakit natin daw pinapasalamatan ang Ama sa langit? Kasi ito yung ginawa niya para sa atin. Ano yung ginawa ng Ama para sa atin? Na ginawa niya tayong karapat-dapat or worthy na makibahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Hindi tayo ang nagligtas sa ating sarili, ni ang ating mabubuting gawa ang siyang nagbigay sa atin ng mana, kundi ang Diyos Ama mismo ang siyang nagbigay sa atin sa pamamagitan ng biyaya
ng kaligtasan upang tayo kapag haharap tayo sa kanyang harapan pagdating ng panahon ay maging karapat-dapat na makibahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Ano yung mana na yan? 2 Peter, sabi ni Pedro, ang mana na ito ay nakahandang ihayag pagdating ng panahon. Isang mana na hindi nasisira, isang mana na ibibigay lamang sa mga tao na kay Kristo Jesus. Ano yung mana na yan? Buhay na walang hanggan, kasama ang Diyos sa sangkalangitan. May upuan ka na sa langit, na sabi nga ni Pablo. No? At ito ang sinasabi dito rin ni Pablo, na nagpapasalamat tayo sa Ama, sapagkat siya ang gumawa ng lahat ng bagay na may kinalaman sa kaligtasan. Ginawa niya tayong karapat-dapat na makibahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Paano ito ginawa ng Ama? Well, yun na natin sa 13. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Ibig sabihin, tayo ay kanyang inalis mula sa kadiliman at inilipat niya tayo sa isang kaharian na maliwanag, punong-puno ng kaluwalhatian, ang kaharian ng kanyang mismong minamahal na anak, the beloved Son of God. No? What did the Father do? Tayong mga makasalanan, naglalakad sa kadiliman, tayong mga patay sa Espiritu, dahil sa kanyang mga pangyarihang kamay, dahil sa kanyang biyaya, inalis niya tayo sa estado na iyon, tayo mga nasa kadiliman, tayo mga patay sa Espiritu, at ibinigay tayo kay Jesus, na kanyang anak, na siyang liwanag ng mundong ito, na siyang asin ng mundong ito, upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Imagine that. No? Tayo ay nasa kadiliman, wala tayong magagawa, hindi natin kayang alisin ang ating sarili mula sa estadong kadiliman, mula sa estadong patay. Kaya ang ginawa ng Diyos, Ama, binuhay niya tayo mula sa estado na iyon, inalis niya tayo mula sa estado na iyon, mula sa kanyang mabiyayang mga kamay, at inilipat tayo kay Kristo. John chapter 6 makes sense. Sabi ni Kristo sa mga nagpapanggap lamang ng mga disipulo na nakakain ng pagkain nung kinaumagahan, binalikan si Yesu Kristo at sinabi, Panginoon, nandito kami ulit. Alam mo kung ano yung hinahanap nila? Yung tinapay at yung isda. Ang sabi ni Kristo sa kanila, I am the bread of life. Hindi niyo ako hinahanap dahil ako ang tinapay. Ako yung kailangan ninyo. Hindi. Hinahanap ninyo ako kasi kailangan ninyong kumain kasi nagugutom kayo. Hindi niyo ako nakikilala. Hindi niyo ako hinahanap kung sino ba talaga ako. Kundi hinahanap niyo lang sa akin kung ano yung benepisyo na makukuha ninyo mula sa akin. Minsan lang yun yung naiisip ko kay Papa eh. No? Hindi nila pinupuntahan si Papa kasi mahal nila si Papa o may malasakit sila sa kanya. Pinupuntahan lang si Papa kasi may benepisyo sila na nakukuha sa kanya. Ganon din yung naramdaman ng ating Panginoon. No? Kaya nga sinabi niya, yung mga ibinigay lamang sa akin ng Ama, ang sila yung pupunta sa akin. At sila rin naman ay aking ililigtas. Hindi ko na sila bibitawan. Ganyan din kapatid, inulit ni Pablo dito sa mga taga-Kolosas na tayo ibinigay ng Ama sa kanyang anak sa kaharian ni Kristo upang malaman natin na wala sa ating mga sarili ang kaligtasan kundi nasa kamay ng Diyos na mabiyaya, Diyos na mahabagin, Diyos na pag-ibig, Diyos na nagbigay sa atin ng pag-ibig din, na malaman natin na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya lamang ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa na tayo ay pinaboran ng Diyos, kundi tayo ay minahal niya. Bagaman tayo nasa kadiliman, inalis niya tayo mula roon at ibinigay niya tayo sa kaliwanagan, sa kaharian ng minamahal niyang anak na si Jesu Kristo. Hindi lang naman ginagawa ng Diyos yun
ng mga panahon ni Kristo. Ginagawa niya kahit noong mga unang panahon. Inalis niya si Abraham sa madilim na lugar. Inalis niya si Jacob. Inalis niya si Isaac sa madilim na lugar. At nangako siya sa tatlong patriarch ng Israel na ito na ang pagpapala ng kaligtasan ay magmumula sa kanilang mga kaharian. At ito, kapatid, ang ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kailangan malaman muna natin kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin. Sa pakita ito yung Ebanghelyo Kailangan malaman muna natin kung yung ginawa ng Diyos para sa atin upang mamunga ang Ebanghelyo sa buhay natin. Ano ba yung ginawa ng Diyos? Inalis ka ba yan sa kadiliman kasi mas gwapo ka kaysa sa iyong kapitbahay? Inalis ka ba sa kadiliman kasi mas magaling ka kaysa sa iyong kapitbahay? O mas mahaba ang iyong palda at iyong buhok kaysa sa iyong kapatid? No. Inalis ka ng Panginoon sa kadiliman kasi mayroon siyang kalooban sa buhay mo. Mayroon siyang nais gawin sa buhay mo. Mayroon siyang nais ipakita at ipahayag sa buhay mo. At ano yung gusto niyang ipahayag? Na ipahayag niya sa buhay mo na ang kaligtasan mo ay kay Kristo lamang at ang tanging iluluwalhatiin mo sa iyong buhay ay ang Panginoon lamang. No? Kaya ang sabi dito ni Pablo, nagpapasalamat tayo sa Ama dahil ginawa niya tayong karapat-dapat sa kanyang harapan. Hindi ginawa niya tayong karapat-dapat dahil tayo ay magaling o tayo ay maraming ginawang mabuti o dahil 30 years ka lang nasa iglesia. No. Ginawa niya tayong karapat-dapat kasi meron siyang nais ipakita sa atin. Anong nais siya ipakita? Na tayo ay kanyang iniligtas sa pamamagitan lamang ng kanyang makapangyarihang kamay at tayo ay ibinigay sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit ito ginawa ng ating Ama? Kasi meron siyang layunin sa atin. Ano yung layunin niya? Sa 14. Tayo ay ibinigay kay Kristo na kanyang anak dahil na kay Kristo ang katubusan at na kay Kristo ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Siya ang katubusan at kapatawaran ng ating mga kasalanan. No? Kaya nga sabi ng mga apostol, sabi ni Pedro, you should be baptized in the name of Christ for the remission of your sins. Kasi tayo ay ibinigay kay Kristo, namatay kay Kristo, inilubog sa tubig, at nabuhay kay Kristo, iniahon sa tubig, at tayo ay na kay Kristo na para sa ikapagpapatawad at ikakalinis at pagtubos ng ating mga kasalanan. No? Ito ang ginawa ng Panginoon para sa atin. At bakit kailangan natin pagkatiwalaan ito? Bakit natin kailangan bigyan ito ng pansin? Bakit natin ito kailangan salpantayanin? Bakit? Kasi ang Panginoon ay hindi lamang siya tao. Basahin natin sa 15. Sabi dito, siya, ang ating Panginoon Jesucristo, ang anak, ang larawan ng Diyos na hindi natin nakikita. Walang nakakita sa Ama. Wala, kahit isa. Ito yung malinaw na sinabi ni Kristo. Pero siya ang larawan ng Ama na hindi natin nakikita. Ano yung larawan na yan? Kalwalatian, pag-ibig, kung sino. The nature of God is in Christ. Kaya, sabi ng author ng Hebrews siya ang creator because God is the creator. Ang sinabi ng author ng Hebrews, He is a deity. He is the same yesterday, today, and forever. Ibig sabihin, He is eternity. Ang quality, ang nature na yun ay ibinigay lamang sa Diyos. Bakit nila ibinibigay o ini-associate sa ating Panginoon Kristo? Kasi nung unang panahon, ang perception ng mga Kristyano ay ang ating Panginoon Kristo ay hindi lamang siya tao. No? Siya din naman ay Diyos. No? He is Emmanuel. He is God with us. In fact, ang pangalan ng ating Panginoon Kristo will give you a clue. Yeshua. No? God is our salvation. Siya ang nagligtas sa atin. In fact, yung tawag lamang sa kanila, tawag lamang ng mga apostol kay Yesu Cristo ay isa rin namang giveaway. What do they call Him? Lord. Malita mo dyan.
Pag sinabing God, it pertains to the Father. Pag sinabing Lord, it pertains to our Lord Jesus Christ. And what does Lord in a Jewish context mean? Adonai, the sovereign one, the one in power, na ibinigay na lahat sa kanya ang otoridad sa langit at sa lupa. No? He is the sovereign one. Ito yung pagkakakilala nila kay Kristo. Kaya ito yung mahalaga ngayong gabi. It is very important to recognize na ang ating Panginoon sa Kristo ay hindi lamang siya tao, kapatid. Na hindi lamang siya God in human form. No. Ang ating Panginoon sa Kristo is both fully God or truly God and truly man. Na lumakad siya sa mundong ito, hindi lamang siya lumakad bilang tao, lumakad din siya bilang Diyos. Kaya sabi ni si Pablo, siya ang larawan ng Diyos na hindi natin nakikita. Well, hindi mo makita ang Ama sa langit, pero nakikita mo ang Panginoon. Nakikita mo si Kristo. Ang kanyang kabanalan ay hindi nakakabatay. Di ba sa Isaiah chapter 6? We should always remind ourselves that the holiness of God will kill you. Pero sa Isaiah chapter 6, the holiness of the one seated in the throne ay hindi nakakamatay, kundi nakakapaglinis at nakakapagpatawad ng mga kasalanan. Ladies and gentlemen, sabi ko nga, ang nakita ni Isaiah sa trono na nakaupo is not the Father. It's our Lord Jesus Christ. And His holiness is the one that saves us. No? At ito, kapatid, ang nakita at sinabi ni Pablo sa atin. Siya ang larawan ng Diyos na hindi natin nakikita. Ang kabanalan ng Diyos na hindi na kailanman hindi natin kayang lapitan, pero nalalapitan natin ang ating Panginoon. Kasi siya yung nag-anyong tao para maranasan natin ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan niya. Kaya ano ginawa ng Ama sa langit, siya ang naging panganay natin lahat. Pag sinabing panganay ng unang panahon, kapatid, kung mayroong hari at mayroong reyna, ang kanilang panganay na lalaki ang siyang susunod sa trono. No? Ibig sabihin, kung wala ang hari at wala ang reyna, ang panganay ang siyang pinakamay otoridad sa lahat ng mga magkakapatid. Kahit naman siguro sa pamilya natin ngayon, potami ko na rin yung kung tatang, na nilipong mo na susunod na ating authority kayong bale. Alam yung panganay. Yung mumutos, yung sasaw. Ganun din naman, kapatid, ang ibig sabihin dito. Ang ating mahal na Panginoong Kristo, ang anak na siyang panganay sa lahat ng mga magkakapatid. Ibig sabihin na ibigay na sa Kanya ang otoridad ng lahat ng bagay. He is now in authority. Siya ang tunay na Adonai, the Lord. No? He was exalted. Kaya sa Philippians chapter 2. And he was exalted, sabi ni Pablo, and he was given the name above every name. So every knee shall bow, and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, Adonai. No? Ito yung ginawa ng Ama para sa ating Panginoon na siya maging panganay ng lahat ng mga nilalang, no? Upang mangyari ang otoridad ay maibigay na sa Kanya. Upang malaman natin sa ating mundo na siya ang Diyos na ating kailangan sa ating buhay. Upang malaman natin na siya ang Diyos na ating kailangan paglingkuran sa ating buhay. Kaya sa 6:16, marami tayo matapos. Sapagkat, sabi ni Pablo, sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Ibig sabihin, our Lord Jesus Christ was present during the creation. No? This only proves na ang ating Panginoong Kristo existed even before the foundation of this world. Kaya sabi ni Pedro, Christ died before the foundation of this world for you. Namatay na si Kristo para sa iyo. Bago pa itinatag ang mundo ito kasi naplano na ito lahat. It was predestined. No? Kaya nung namatay si Kristo, alam niya na siya yung mamamatay. Kasi alam niya yung plano because He was there. Nung pinaplano ang lahat ng mga bagay na ito. No? Kaya sa pamamagitan niya, nilalang lahat ang mga bagay sa langit at sa lupa. Bakit? Upang sa pamamagitan din naman niya, malaman natin at maihayag sa atin na siya pala ang Panginoon at Diyos na ating sambahin, luwalhatiin
at purihin sa ating buhay. Tayong lahat ay mga nilalang. Kahit ang mga anghel na yan, kapatid, ay mga nilalang. Kahit ang diablo ay nilalang lamang ng Diyos. Pero makikita mo dito, hindi nila sinabi na ang Panginoong Yesus ay isang nilalang. Hindi nila sinabi na ang Panginoong Yesus ay isang tao lamang, na isang nilalang. No. In-acknowledge dito ni Pablo na sa pamamagitan ng Panginoon na siya ay isang Diyos na lumalang sa atin. At sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng bagay upang malaman natin sa bundong ito na siya pala ang totoong dahilan kung bakit tayo ay nilalang. Bakit? Kasi ibibigay pala tayo sa Kanya. Kaya pala tayo nilalang ng Diyos para tayo malaman natin na kailangan tayong ibigay sa Kanya bilang love gift. Sabi ko nga, ito ay regalo ng Ama sa anak. Tayo. At tayo, kapatid, ay iniligtas ng anak upang malaman natin sa ating sarili kung sino ang ating Panginoon na pupurihin. No? Kaya dito malito mo, ang mga bagay na hindi nakikita at ang mga bagay na nakikita ay nilalang para sa Kanya. Nilalang dahil sa Kanya. Maging ang mga trono at mga pagkapanginoon, maging ang diablo o pinuno ng mga kapangyarihan, ang diablo, ang mga haring kaaway, o kung sino pa yan, ay nilalang para sa Kanya. At sa pamamagitan niya, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kanina, ano din sinabi ni Pablo, tayo ay inalis mula sa kadiliman at ibinigay tayo sa Kanya. Upang malaman natin maihayag na ang Ebanghelyo ni Kristo ay Ebanghelyo ng Diyos. Ay Ebanghelyo ng Diyos na ibinigay sa atin. Sa pamamagitan ng biyaya tayo ay niligtas. Ibinigay tayo kay Kristo Jesus. Kaya sa 17, siya mismo ang una sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, siya ang una sa lahat ng may kinalaman ng ating kaligtasan. Kung siya ay namatay sa krus, tayo din ay pinatay sa krus. Kung siya ay binuhay muli sa krus, tayo din naman ay bubuhayin muli ng Diyos. Kung ano ang nangyari sa ating Panginoon, gayon din ang mangyayari sa atin. Siya nga ang una sa lahat ng bagay. Siya ang ating pinakapanganay. At ang lahat ng mga bagay ay nakakawakang sama-sama sa Kanya. Lahat ng bagay na may kinalaman sa kaligtasan, ang pinakasentro nito, ang pinakasentro ng Ebanghelyo ay ang Panginoong Jesucristo. The Bible is written not for God to know man, nor for man to know who He is. The Bible is written so that man can know God. Upang makilala natin kung sino ang tunay na Diyos. Upang makilala natin kung sino ang Panginoon. At makilala natin kung bakit tayo nilikha sa pamamagitan ng Panginoon at para sa Panginoon. At paano mo ito malalaman? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya sabi kanina, hindi ka magbubunga kung hindi mo alam ang tunay na Ebanghelyo. Kasi ang tunay na Ebanghelyo ang magbibigay sa iyo ng pundasyon, the fundamentals of the Christian faith. Ang sabi nga nila, when you are building your house, you don't build your house sa sand, no? Sa buhangin na madaling masira. Kung nagbibuild ka ng faith mo, build it in a strong cornerstone, sa isang pundasyon na bato na matibay. Kaya napakahalaga na kailangan alam natin yung Ebanghelyo, yung fundamentals, no, ng ating Christian faith. That Jesus Christ is not just a man, but He is God-man. Na hindi lang siya tao, siya ay Diyos at tao na lumakad sa atin, no? Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia, no? Siya ang pasimula at pangaling mula sa mga patay. Ano ibig sabihin niyan? Siya ay namatay, di ba? After niyang nag-crucify, siya ay namatay. After 3 days, siya ay binuhay muli. Ibig sabihin, siya ang unang nakatanggap ng pagbubuhay muli. That is the eternal body glorification, kapatid. At kung ginawa iyon sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, which is glorification, ganoon din tayo, kaya tayo ibinigay sa Kanya upang kung ano man ang nangyari sa Kanya, ganoon din yung mangyayari sa atin. If our Lord Jesus Christ is glorified and has a glorified body,
Ganun din tayo pagdating ng panahon, no? Siya yung panganay natin sa mga patay upang siya maging pangunahin sa lahat ng bagay. Siya ang maging ating pag-asa kung ano yung inaasahan natin sa Kanya. Kaya napakahalaga ng resurrection eh. Diba? Discuss na ito last year nung Holy Week na napakahalaga na ating i-discuss what is resurrection. Because resurrection is our hope, the blessed hope. Kung hindi ipinanganak, kung hindi binuhay muli ang ating Panginoon Kristo, sabi nga ni Pablo sa mga taga-Korinto, walang kwenta yung ating pananampalataya sa Kanya. Ibig sabihin wala tayong pag-asa. Pero dahil muli siyang binuhay mula sa mga patay, ibig sabihin pag-asa tayo sa Kanya. Na tayo din naman, kahit mamatay tayo, ay muli tayong bubuhayin. No? Thank you. Sapagkat minagaling na ang buong kapuspusan ay manirahan sa Kanya. Ito'y ginawa ng Diyos upang lahat ng may kinalaman sa kaligtasan ay kay Kristo lamang. He is the only way, one way, the truth, and the life. At sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, tayo ay ipinagkasundo sa Diyos sa Kanyang sarili ang lahat ng bagay. Ngayong Espiritu, tayo natin mga kaaway ng Diyos, tayo mga kasalanan. Ang Diyos ay banal, tayo ay hindi. Upang tayo ay makalapit sa isang banal na Diyos, kailangan mayroong tagapamagitan sa atin na siyang aako sa lahat ng ating mga kasalanan. Siya ang maging kabanalan natin, siya ang maging katwiran natin. Kaya ang sabi dito ni Pablo, sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo na siyang nasa gitna, tayo ay naging banal sa harapan ng Diyos dahil sa Kanya, at tayo ngayon ay mga matuwid na sa harapan ng Diyos. Hindi na tayo mga kaaway ng Diyos, bagkus tayo na ay mga kaibigan, mga itinuturing na mga anak ng Diyos. Tayo na ay nakipagkasundo sa Diyos. Tayo dati mga kaaway. Sabi nga, the requirement for reconciliation is estrangement. Ibig sabihin, kailangan may nag-aaway. No? Kailangan may nag-aaway for you to reconcile them. Dati tayo mga kaaway. And now we are reconciled to God because of our Lord Jesus Christ. Dahil sa Kanyang dugo na dumalay sa krus ng Kalbaryo. Now, na ginawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus. Kaya sabi ng Romans chapter 5, therefore being justified by faith in Christ, no? That is faith in Christ sa Kanyang nagawa sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. We have what? We have peace with God. That is through our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, hindi na tayo mga kaaway ng Diyos. Tayo na rin mayroong kapayapaan sa Diyos. He is the Prince of Peace. No? He is the Prince of Peace. Wonderful Counselor. Mighty God. No? And the Father of all things everlasting. 21. At kayo na dati ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip, ngayon, sa pamamagitan, dahil sa paggawa natin ng masama, ngayon, sa pamamagitan natin mahal ng Panginoon Kristo, tayo ay pinagkasundo niya ngayon sa Kanyang katawang laman. Namatay ang Kanyang katawan sa krus upang ang Kanyang buhay ang siyang maging kabayaran. Sabi ko nga nung Sunday, ito ang katubusan ng inyong mga kasalanan. Binayaran ng Diyos ang utang mo. Binayaran ni Kristo ang utang mo sa Diyos. Kanya-kanyang niredeem, tinubos, kapatid, parang sangla, no? Nasangla ka sa kasalanan, tinubos ka ni Kristo upang ikaw ay magkaroon ng kalayaan mula sa kasalanan. That's why you are free. No? Hindi ka na slave of sin. Tayo ay pinagkasundo niya sa kanyang katawang laman sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus upang kayo iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan ng Diyos. Imagine that, kapatid. Ang nagawa pala ni Kristo sa krus, which is the greatest achievement of all. Our Lord Jesus Christ died on the cross. Kaya makita mo yung mga simbahan, noong mga unang panahon hanggang sa ngayon, makita yung mga simbahan para silang korte ng krus. Di ba? Kahit sinalo na sa mga simbahan katoliko, kasi yun talaga yung format ng mga simbahan kahit noong mga unang panahon. Ito yung krus, dito yung pare at yung altar, tapos makita mo dito pero mahaba, dito pero nandito sa kanya, mahaba siya. Yung nasa malapit sa altar, pakaba siya, parang gano'n, parang korte siyang krus, no? Ito yung ginawa nila because the symbol of our Lord Jesus Christ is the cross. Kung wala ang cross, wala tayong kaligtasan. Dahil ang cross ang sumisimbolo sa ating
kaligtasan, upang mayroon tayong banal. No? Sabi mo nga, hindi sa mga ginagawa natin na tayo ay nagiging mga banal sa harapan ng Diyos, kundi dahil sa nagawa ni Kristo, tayo ay naging banal. Kaya nga, ano yung sinasabi ni Pablo? Kailangan kung ang Panginoon ay banal at naging banal tayo dahil sa Kanya, kailangan tayo ay nagpapaka-banal. Ibig sabihin tayo ay sumusunod sa Kanyang kalooban. Hindi naman ibig sabihin na wala ka nang gagawin. Yun lagi yung contention ng mga ibang tao sa grace theology, no? Pag sinabing naniwala ka sa biyaya, wala ka nang gagawin. Hindi ka lang trabaho. Kala ko ba hindi mo maliligtas sa iyong sarili? Well, that's true. Pero paano mo malalaman, paano mo i-exercise ang biyaya ng Diyos sa buhay mo kung wala kang ginagawa? Kaya sabi nga, if you are alive in Christ, you should continue to walk in Christ. That is doing what is good for the name of the Lord. Kung kayo'y nagpapatuloy ng matatag, sabi ni Pablo, ay matibay sa pananampalataya at hindi nakikilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilaw sa sinong ng langit. Sinasabi ni Pablo, kung tayo ay patuloy na kay Kristo, kung tayo ay inihaharap ng walang dungis at banal sa harapan ng Diyos, dapat tayo ay nagpapatuloy ng matatag at matibay sa pananampalataya. Kung may mga kapatiran na nababackslide, puntahan natin sila. Palalahanan natin sila na dapat tayo ay patuloy na lumalakad ng matatag at matibay sa pananampalataya. Dapat may bunga yung biyaya ng Diyos sa buhay natin. Dapat mayroong fruit ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. At huwag tayong umalis sa pag-asa ng Ebanghelyo na ating narinig mula sa Diyos. Ito ang mga salita ng Diyos na kailangan natin maintindihan. Bibigyan ng konting summary. Ikaw ay iniligtas ng Panginoong Jesucristo na hindi lang tayo iniligtas dahil siya ay tao na namatay sa krus ng Kalbaryo, kundi tayo ay iniligtas bilang isang tao at bilang isang Diyos na siya'y lumakad kasama natin upang makita natin ang larawan ng Diyos na hindi natin nakikita. Bakit ito ginawa ni Jesus? Para malaman mo sa buhay mo na siya ang iyong Panginoon. At ikaw ay luluhod mo papakubaba sa kanyang harapan at paniniwalaan at sasampalataya sa Kanya. At kapag ikaw ay sumasampalataya sa Kanya, hindi dahil magaling ka, kundi ito'y biyaya ng Diyos na ibinigay sa iyo, kaloob sa iyo ng Diyos, upang malaman mo sa buhay mo na si Jesucristo pala ay karapat-dapat na purihin, sambahin, luwalhatiin sa aking buhay bilang pasasalamat sa Kanyang nagawa para sa akin. Ito ang Ebanghelyo. At kaya pala ako malinis at banal sa harapan ng Diyos dahil sa dugo na dumali sa krus. Dahil sa dugo ng Panginoon sa krus na dumali sa krus. At dahil doon, siya ay binuhay muli. At pagdating ng panahon ng pag-asa natin, kung tayo ay mamamatay, tayo din naman ay bubuhay ng muli. Kaya huwag tayong maghimagod na gumawa ng mabuti. Magtiyaga at patuloy na lumakad sa pangalan ng ating Panginoon na Panginoon, Jesucristo. Ama, maraming salamat sapagkat itong iyong mga salita ang siyang nagbigay sa amin ng karunungan, kaalaman, upang malabanan namin ang filosofiya, malabanan namin ang kultura, ang karahasan ng mundong ito. Nanawa hindi kami may impluwensyahan ng kadiliman, kundi manatili kami sa kaliwanagan ng aming mahal na Panginoong Jesucristo. Dahil ito yung sa dalangin sa pangalan ni Jesus.